Isa na namang madamdamin na laban pero kamangha-manghang brilliancy ang makikita natin sa bakbakan nila Matias Blue Boom at World Champion Gukesh. Grabe talaga, maanghang. At susunod kagad natin ang pangangalmot naman ni Meow Meow. Ang kalaban niya po ay Super Grandmaster. 2 games ang ating gigisahin pero bago yan, sagutan muna natin yung puzzle na iniwan natin kahapon. Congratulations po sa mga nakakita. Salamat sa inyong effort. Rook C7, brilliant sacrifice para makuha yung pawn A7 at yung king ay talagang magka-expose talaga hanggang sa mamatyas. Congrats po sa mga nakakita. At sa mga gustong sumali ng raffles natin sa susunod na linggo, Tuesday, ang instruction po nasa description below lamang yung Google form. Click nyo lang po, dire-diretsong fill out na yon at para malaman nyo kung paano sumali sa ating paraffle linggo-linggo. Simulan na kagad natin. Ang ginawa ni World Champion nag-E4. E5 naman si Matias. Miyembro ng kamatyas to eh. Bishop C4, Bishop's opening ang ginamit. Nag-Knight F6, tineret kagad ang pawn E4. Nag-D3. C6 para magdi-D5 kagad at maatake kagad ang bishop para maputol kagad ang naghahatid na kahit papaano may pressure pa rin yan sa F7. Nag-Knight F3, tineret muna ang pawn E5. Din-E5 na ni Matias. Ganda ng depensa. Opening pa lang, talagang kamatyas na. Ano pala? Mahilig umatake, parang si kamatyas ah. Nag-Bishop B3, umatras lang po. Kasi kung kakapturein po mga kamatyas, paliwanag ko lang kaunti, pag kinapture kasi at aatras dito, magkakaroon lang ng napakainam na square para sa knight. Ayun no, di buo pa sentro. Pagka ganyan, dihado puti dyan. At kung dito naman pupunta, konti pag-aaral lang po sa opening mga kamatyas ha. Kung dyan naman pupunta, ang gagawin, magbi-bishop D7. Di may tempo, tapatan eh. Pag kinapture yan, makakatulong naman sa black na yung natutulog na knight nagising na, nakadevelop pa. Kaya pahalagahan po natin yung tempo gain ng kalaban natin. Nakatempo ng development Buo pa sentro, pabor yan sa black. Kaya slightly better ang evaluation bar Okay? Yan, kaya ginawa lang po ni Gukesh, nag-Bishop B3 lang siya para hindi matempohan. At nag-Bishop B4 check. Yan ang kakaibang preparasyon dito ni Matias. Bishop B4, grabe no? Unang-una, ang daling pitikin ng C3 yan. Harang lang. Pero paglilinaw lang din po mga kamatyas, baka mapatanong kayo, Coach, ba't naman hindi kinapture yung pawn sa E4? Pag kinapture yan, queen to queen na, may kain pa sa pawn E4. Ito po kasi, no, pagka kumapture dyan, Magna Knight G5, may ganun kasi. Yun, no? May atake dun sa F7, tapos anytime pwedeng bawiin yung pawn E4. Okay po? So, delikado yung pagkain dyan sa E4. Okay? Maliwanag na. Kaya balik tayo ngayon sa C3. Yan. Bishop B4 check, C3. Hinarangan na. Nag-Bishop D6. Yun pala purpose. Ano kaya purpose? Bakit nagpa-tempo lang, no? Parang tempo down ang black kung tutuusin. Lalim ng mga preparasyon nila. Okay, Bishop D6 bumalik para suportahan at huwag makain yung pawn. Kinapture na ang D5. C takes D5, binawian, at nag-castling. Ayan, susunod yan. Ito na po, Rook E1 na. Yan na ang sunod-sunod na setup niyan. Nag-castling din. Bishop G5. Ayun, pin muna. Uy, may threat kagad. Bishop takes po, no? Kitang-kita. Di makakagalaw yung knight. Nakapin. Nag-Bishop E6. Sinapatan ang suporta ng pawn D5. At nag-C4. Ayun. Pero bookline pa rin pala ito, hindi pa bago. Gusto talaga ni Gukesh basagin, bungiin ang pawn D5, nag-D4, in advance lang para manatiling solido pa rin ang sentro. Yun nga lang dito, kapansin-pansin na yung bishop sa B3 na babarhan ng sariling pawn ni Gukesh. Lalabas bad bishop ito. Barado. Nag-Knight BD2, tuloy sa pag-develop, Knight BD7, at dito naman lumabas ang hindi pa novelty. Joke lang, kala ko novelty na. Bookline pa mga kamatyas. Ayan, dito pag Rook E1, dito na lumabas ang novelty. Sigurado na ito mga kamatyas. Tineret ni Matias yung pawn sa D3. Pero ang mga old lines na nagawa na, may tumira na ng Bishop G4, may tumira na ng simpleng Queen C7, develop lang. Ayun. Okay, balik tayo sa novelty ni Matias. At
Nag-knight e4. Ayun, binarhan ng knight. Bishop takes, kinain na. Rook takes. Ayan, malakas ang loob dito ni Gukes na rook ang ipang-capture. Hindi pa rin naman makakapalag kasi dahil nakapin. At bakit po tore? Para pagbaba mamaya, at least nananatili pa rin may pressure ang black sa pawn e5. Nandyan pa rin ng tore nakatutok pa rin ng knight dyan. May pressure pa rin yan mga kamatyas. Okay? Kasi kung ito ipang-capture, barado na. Wala nang i-maintain na pressure, di ba? Barado. O, balik tayo. Nag-rook takes e4, talagang sinubukan na. Challenge na ni Matyas na, okay, yan ang gusto mong mangyari, obligado namang kumapture. Bakit po? Kasi kung i-maintain pa ang pin, hindi na kaaya-aya kasi hahabulin na po ng G5 yan. Liban na lang kung handa dito si Gukes na magwala. Bumalagbag. Pero alanganin O lalabas, ahatras lang o di makakapture ng tore. Exchange down. Lugi mga kamatyas. Kaya dito ay naobliga na si Gukes na ipagpalit din naman ang kanyang dark square bishop. Queen takes f6. Nag-rook e1. Ayan na nga yung sinasabi ko. No? Bakit po bumaba? Kasi expose yan sa atake na paparating. Knight c5, pipitikin lang yan Kaya, bago pa mangyari yon, iniwas na kagad ni Gukes. Knight c5 pa rin, tuloy pa rin, at nag-bishop c2 para i-maintain yung bishop. Yun nga lang, talagang bad bishop na masasabi dahil barado Nag-a5 naman, napakagandang idea nito mga kamatyas para hindi maigli yung knight. Alam niyo po yung salitang Tagalog na hindi maigli? Yung hindi maigli, yung talagang prenting-prente. Pirmis, no? Hindi maiistorbo. Para hindi ma-B4. Okay? Para hindi siya mapaalis, ma-neutralize. Kaya ang ganda nung A5 Knight D2. Para yung malakas na knight ay maipalit kagad sa knight din naman. Bishop C7, umatras muna. B3, ayaw pa rin mag knight E4, ano? B3, ang purpose po ng B3, pagka ganyan kasi, ito gagawin mag A3 tapos mag B4. Kasi po, hindi appropriate na mag A3 dito para mag B4, diretso ay titirahan ng A4 yan. Hindi pa rin makaka B4 kasi i-end pasan capture lang yan. Kaya ang purpose po ng B3 para pag A3, walang A4. Hindi naman uubra yung A4 kasi anytime may B4 na, solid yun. Mapapaalis talaga yung knight sa C5. Kaya hinay-hinay muna, B3 muna, waiting lang muna. Nag-queen D6. Nako, salbahiski threat na ito mga kamatyas. May ulo, may buntot, bitawan ang E4. Ayun no, kitang-kita target no. Nag-queen H5. Ang ganda rin ng tira ng queen H5. Maagang proteksyon, nakasugod pa yung queen, di ba? Maporma yan para sa akin. Kasi baliwala yung E4, hindi na kayang kontiryahin yung pawn H2, depensado. Nag-F5 ngayon, ayan. Para bumubuelo dito si Matyas na mag-E4. Yan ang nakikita ko dito mga kamatyas, bubuelo mag-E4 para mamaya maaring susuportahan pa ng tore para pag E4 mamaya, solido at buong buo. No? Nag-rook AD1. So no choice naman si Gukes, abangers lang din. Magka-biakan man sa gitna, yung tore at least nakaturo na yan sa reyna. Factor pa rin yan, karagdagan pa rin, essential at beneficial pa rin ang tira na yan. Ayun na nga, nag-rook AE8, porma lang muna, knight F3. Kasi pagka nag-E4 kain, may kain dun sa D4. Paki-imagine po, no? Yun, magkakaroon, babagsak yung pawn D4. Pag pinilit ang black, na talagang buksan ang gitna. Nag-queen F6 muna. Ilag muna. Tiyaga-tiyaga, no? Ito po yung portion ng, kung tawagin natin, gutuman time Pag may tiyaga, may nilaga, mga kamatyas, kailangan tiyagain. A3, ayun na nga. Para mapitik na yung knight sa C5, mapaalis na yung napaka-formang knight talaga na yan. Knight E6. Pero talagang hindi na inintay pa ni Matyas na paalisin siya. Knight E6 pero masakit pa rin ang gusto mangyari. Imagine niyo po, Knight F4. Masakit pa rin yan kasi makaka-atake yan sa queen.
at nag-knight D2. Bakit gumanyan? Para kung umatake man, bababa yung queen sa F3. Naniguro dito si Gukes na anuman ang mangyari, yung queen niya ay talagang may tatakbuhan. Nag-bishop D6. Ayun, grabe oh. Ang kunat pala ng laban nila. Tiniret yung pawn sa A3. Nag-queen F3. Kumounter threat doon sa B7. Nag-rook F7 si Matchas. Sinuportahan niya muna. Pero dito mga kamatsas, kitang-kita sa evaluation bar, halos clear to decisive advantage na ang itsurang yan pabor sa black. Decisive na yan halos eh. Dapat daw ang tira makipagsabayan na. Bakit? Pag kinapture yung pawn B7, may knight C5, threat yung queen, at halimbawa kung bumalik, may bishop B4. Ayun. Ang nakikita ko dito mga kamatsas, pwedeng ipalit na yung bishop sa knight. Imagine niyo, then good knight or strong knight versus bad bishop na bara-barado ng kanyang sariling pawn. Parang dadaanin sa positional, no, na ang pangit ng bishop, parang malaking pawn. Walang function gaano. Yun ang diskarte pala. Dapat nakipagsabayan na pala si Matchas. Pero ginawa niya, nag-rook F7, dinipensahan niya muna. At nag-C5. Ayun, nagwala na. Bumalagbag si Gukes. Nag-C5. Sacrifice. Kinapture lang para maka-knight C4. Pero, hindi pinalad ang tira na yan. Bad move mga kamatsas. Nilagyan ng bad move. Dapat daw ang tira ay Queen D5. May threat sa pawn E5. Oh. Tapos Bishop takes A3. Tapos Queen takes A5. Yun ang pinakatamang timpla. Queen D5 ang sundot. Pero ang ginawa, Knight C4, tiniret yung pawn E5, tiniret yung pawn A5, pero mga kamatsas, ano sa palagay nyo ang binitawang kamanghamanghang tira dito? Good move itong bitaw na to mga kamatsas ni Matchas. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Bago natin ituloy, pakita ko sa inyo yung good move na nagawa. Palambing naman po, pa-subscribe naman ng channel na to. Click notification bell din. Ha mga kamatsas, palambing lang. Maraming salamat po. Yan. E4 ang good move. Meron na palang ganyang bitaw. Ano meron dyan? Kinain. Knight G5. Grabe, may bala na palang si Matchas na nakaabang. Miyembro ng kamatsas to. Knight G5. Good move. Kinain yung pawn. Queen E7. Biruin nyo, lalim ng mga bitaw ni Matchas. Lalim, Grabe, ilang pawn yun? 1, tapos 2, sabay iwas lang. Nakatreat yung queen. Ang lalim ng inisip. Tumakbo, Queen G6. Another good move, D3 para mabuksan. Ayun, may timing. Kinain ng bishop. Kinain din. Bishop takes. Yun, rook F6 muna. Imbis na kainin ito, nag-in-between move muna si Matchas para talagang totally mapaatras muna at mapapangit muna ang pwesto ng queen. Para mapapangit muna. Saka kinapture ang tore, rook takes E1 at nag-B5 muna, inatake muna ang knight. Knight takes A5, syempre kitang-kita, libre, pinakain Nag-rook EF8, ayan na, naku po, gumuguhit na po. May back rank weakness pa dito si world champion. Nag-H4 para masabing, okay, may pasingaw na ako, wala na akong back rank, paalis pa sa knight. Pero mga kamatsas, dito po, yung binitawan ni Matchas talagang grabe. Mapapapalakpak ka sa accuracy. Antindi, brilliant sa computer ang tinira. Parang computer, parang nadali ng computer. Pakiguess niyo po yung napakabigat na tira na yon. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Grabe, sino ang makakaisip na titirahan lamang sa kabila ng nakatreat ang knight ng Queen E5? Sino ang makakaisip niyan? Grabe namang tira yan. Nakita ko to sa live. Sumusulyap-sulyap ako sa live Live kagabi. Sabi ko, bakit pinakain yung knight? Ano meron? Ano meron? Kain lang Naghahanap ako ng kasunod. Wala namang check dito. May bishop, may tore. Anong kasunod? Nag-rook G1.
Yan, may hiwaga dito, no? Pag kinapture pala mga kamatyas, kakapturan lang ng simpleng pawn. Mapapaano ka talaga. Bakit? Yung tore, tingnan nyo, i-slide sa h6. Saan pupunta, queen? Halimbawa, iiwas natin, pagpalagay natin, iwas natin mga kamatyas. Queen e2. Ito po mangyayari, may rook h6. Obligado, king g1. Matyas. Queenless matyas na pala yung paparating. Grabe. Grabicious! Hindi na ba grabicious? Grabicious? Grabe, Ang lupit nun, pre. Aray ko. Ang tindi ng Queen E5. Walang magawa kundi mapailing ka talaga. Rook G1 na lang ang ginawa dito. Pag Rook G1 mga kamatyas, talagang itong knight ay handa ng ipalitson. Nag Queen G3 si Matyas. Dalawang bayo ng mabibigat na tira, number 1 sa computer engine, resign ang world champion. Ganyan para talunin ang world champion. Ubus, resign. Bakit po nag-resign? Anytime kasi na-capturein ito, laging may pangsugsuang na rook h6 is coming. Grabe. Paano kung hindi naman kainin yung knight? Halimbawa, ano pa bang pwedeng itira? Halimbawa, pagpalagay natin knight b7. Sige, para magamit-gamit yung knight, makaruta-ruta ng ikot, na misplace yung knight magna knight f3. Yan na po kasi ang paparating. May ganyan na threatening Matyas sa h2. Malupait si Matyas, makakita ng Matyas. Pag kinain kasi yan, Matyas pa rin. Kung hindi kakainin, anong gagawin ni Queen h2 Matyas? Sugswang. Pag sinabing sugswang, wala talagang magawa mga kamatyas. Kaya pagtira po ng Queen g3, taob ang world champion at madamdami na naman, napakalungkot na naman ang muka. Grabe, malungkot na naman ang fans ng India. Siyempre, inaabangan dyan. Higit sa lahat si world champion. Wala si Magnus Grabe, ito pong si Matyas ay candidates pa lamang for World Chess Championship. Pero tinalo niya world champion. Pero ano pa man, magpapagod muna si Blue Boom o si Matyas na manalo sa candidates para makaharap niya talaga ng official World Championship itong si Cookies. Yan. Okay mga kamatyas, mamaya natin tignan kung ano ang kanilang standing sa kabuuan so far. Sunod gagad natin itong kalmot naman ni Meow Meow against Super GM. White dito si Meow Meow at black si Ivic ng Serbia. Yan, Super GM 2638. Tingnan natin kung uubra ang kalmot. Nag-E4 si Meow Meow. C5 si Ivic, Sicilian, sinabayan siya. Nako, parang namali yata ng depensa tong si Ivic gusto ni Meow Meow yung talagang atakador atakihan Yan, ang ginawa po ay Sicilian delayed alapin kung tawagin. Tapos magdi-D4 yan at D5 na. Nauwi na po sa main line ng Sicilian alapin. Yan, parang baliwala na yung knight f3. D4. Main line na po ito ng Sicilian alapin. Nag-E6 at nag-knight a3. Okay? Ang idea po ng knight a3, pupunta yan doon sa b5. Yan talaga ang bookline niyan, yung teorya niyan. May mga sundot doon sa c7. Knight f6 lang. Bishop e3 muna, okay? Para dagdagan ng suporta kasi nakaabang po yung puti dito sa binabalak na c takes d4 Pero pag kumain dyan, anytime naman, laging may ganun. Yan talaga bookline dyan. Kinain na nga, di ba? Pagka kinain lang yung pawn sa d4, tatagpasin yung knight, papangit ang pawn structure. Knight b5 muna. Yun muna, may sundot doon, kuqueenlessin Obligadong i-address muna, Queen d8 para walang lundag ng knight. Saka, kinain yung pawn sa d4, so maayos pa rin ang pawn structure, hindi pa rin masagwa ika nga. At nag-queen c7 muna. Develop. Kinain lang ni Meow Meow. Kain. Pawn ang pinang-capture. Okay, para mamaya may rook b8 na makaka-atake sa b-file at wala rin bishop b5, Queen d4. Ayun mga kamatyas. Yan ang mga hindi ko na maunawaan. Bakit Queen d4? Ano meron? Inangatan lang? Maaring magkakasling queen side? Ganon? Tingnan natin. Nag-knight d5 at yan na nga po ang lumalabas na bagong luto. Novelty, wala sa libro. Dahil nangyari pa ito
Noong taong 2024, ang ginawa ng Black ay nag-Bishop E7. Nanalo si Super GM Eduardo Iturrizaga ng Spain. Bishop E7 ang ginawa noong 2024. Okay, pero mahina kalaban eh. Hindi kilala eh. Pero dito tayo ngayon sa Knight D5. Bago. Ayun nga ang plano ng angat ang queen para makapag-castling queenside agad. Dito po sa posisyon na to, no, ang kapansin-pansin lang, ang purpose din pala ng queen d4, yan, gaya niyan, umalis yung knight, di ba? Di basta-basta maka-ace ang bishop, may kain doon sa g7. May pang-istorbo sa pagtago ng black king. Paano ngayon ang castling niyan? Paano king safety? Yan ang malaking katanungan. Kinapture muna yung bishop, at f takes e3, ayun. Bakit f po ang pinang-capture ni Meow Meow? Kahit na medyo pumangit ang pawn structure, na isolate yung ipon, kasi nga po mine-maintain niya ang queen na wag makagalaw yung bishop dahil meron siyang panggulong threat sa g7. At habang may threat dyan sa g7, nahahadlangan ang pag-angat ng bishop, nahahadlangan, kung hindi makaangat yan, nahahadlangan na yung king ay makapagtago. Dugsong-dugsong po yung ladder ng mga hadlang, yung hagdanan ng hadlang. Sarap na sarap no? Hadlang. Sarap na sarap Queen B6. Tinapatan. Para yang nang iinis na queen na yan na bumabalakid, lalim ng Tagalog, ay ma-exchange na, maipalit na. Pumayag naman si Meow Meow. Bakit naman daw hindi? Sige, kainin mo na yan. Nag-Bishop C5. Hindi naman pala kakainin. Bakit po hindi kinain mga kamatsas? Kasi po, pag kinain yan, ito po ang ipangka-capture. Mari-repair yung pangit na isolated pawn, repaired na. No? Repaired na yan. Pangit ang pawn structure, may isolated yung black. Pangit ang pawn structure. Pabor yan sa puti. Kaya hindi tipo ni Ivich na ganyan. Nag-Bishop C5. Tinusok ang queen. May tagos na threat. Pero feeling ko lang anticipated ni Meow Meow yan. Queen E4 sa isip ni Meow Meow. Pinapakain lang yan sa Japan, kuya. Pinapakain lang yung Anditang boses si Meow Meow nung in-interview namin dati nang dumayo sa Pilipinas. Yes, I want to play chess. I'm happy. Ganyan magsalita yun Napakanipis. Queen E4. Pinapakain lang sa Japan yan, kuya. Kinaslingan lang. Bakit naman hindi kinain yung pawn sa e3? Nakacheck pa. Magki-king c2 lang, walang kasunod. Ito na po yung mga malalalim na konsepto ng chess. Yung tipong magpapakain ka, pero alanganin, may hanging pa sa pawn c6. Si Meow Meow, yung level niya, hindi na rin biro. Hinug na rin. Balik tayo. Nagkasling. At nag-king c2. Pinapakain lang yun sa Japan, kuya. Ayaw kainin talaga ni Ivich. Nag-F5. Ayun, talaga sinipa na ng sinipa. Tigas ng queen mo. Nag-F5 muna. Kakain ba doon sa C6? Inayawan ni Meow Meow. Kasi po, mga kamatsas, kung kakainin yung pawn sa C6, magbi-bishop B7 lamang. Okay, kukonsider natin yung mga mangyayari. Tingnan nyo naman kung gaano katulis ang activities ngayon ng bishop. Although lamang pa rin ang white dito, yun nga lang, iba pa rin na nakaporma ng activities. Nakaporma, natulungan Kaya, mas gusto ni Meow Meow, manatili muna yung bishop na walang gamit, baldado for the meantime. Kaya nag-queen A4 muna. Nag-A5. Ayan, para A5. Ano purpose yan? Baka magbi-bishop A6. Ay, oo. Magbi-bishop A6. Kasi dito, di maka-bishop A6 maka-develop kasi wala Hindi pwede A5 muna. Nag-bishop C4. Ayun. Okay, pressure talagang yung pawn sa E3, no? Kumbaga sa giveaway, no? Kumbaga sa, ano bang tawag doon? Department store. May pag-giveaway. Rook B8, pinilahan yung pawn sa B2. Binitri lang muna. Ayun. At nag-queen C7. Nakatumbok ng good move. Yun, threat yung knight. Nag-knight takes C6. Buong tapang na hinarap ni Meow Meow. Hindi siya nape-pressure sa pin, At nag-rook B6, inatake ang knight niya. Pero paglilinaw lang, baka mapatanong kayo, coach, ba't nga hindi
nag-bishop D7. Ito po kasi gagawin ka. Kainin lang yan. At kapag kinapture yan, ayun oh, rook D1 muna. Kapag umiwas yan, saka kakainin yung tore. Bitin pa yung pawn E6. Sunod-sunod yan mga kamatsas. May queen D7, rook D7, etc. Balik tayo. Kaya ang ginawa dito, rook B6 para paalisin muna yung knight. Nag-knight D4 naman si Meow Meow. Atras muna at feeling na makakadagdag ng pressure sa E6. Pero hindi nagustuhan po ng computer. Ang gusto ng computer, kainin pa rin ang pawn A5 na yan. Halos nakalbo na ang queenside pawns ng black dito. Kung magkagayon, nakinain yan. Kaso hindi pa rin hindi kinapture ni Meow Meow. Medyo parang nagduda siya Baka mamaya kung ano mangyari, human nerve pa rin, di ba? Nag-knight D4. At nag-king H8 naman si Ivic. Na-pressure siya sa espadang bishop na yan. Umiwas muna. Nailang, no? Nailang siya. Pero ang tamang tira daw ay mahirap makita. Imagine niyo Queen A7. Pero yung Queen A7 parang logic lang na depensahan yung Pawn A5 na wag bumagsak. Kasi parang tipong may kain lagi Queen A7 tiyaga lang. Pero balik tayo sa King H8. Blunderacious na ginawa dahil hindi na Queen A7, tamang kain lang si Meow Meow. Parang kimchi na to kuya. Kimchi. Kinain lang At nag-E5. Siguro nakita ni Meow Meow, ano meron? Wala naman In-E5, ayan na. Binalagbagan na ng mga pressurize. Para paalisin ang knight, nag-knight F3. Binigyan ng bad move. Parang umatras kasi, no? Ang gusto ng computer, mga kamatsas, sa ganito, knight B5, sugod. Sugod. Ayaw ni Meow Meow. Kumbaga, naaabot din yung no? Kinakabahan din siguro sa mga sugod-sugod. Baka kung ano mangyari. Nag-knight F3. Pag kumunat, nababad move si Meow Meow Nag-E4. Another error move, mga kamatsas. Error na naman. Dapat daw ang tira ay bishop B7. Gisingin na yung bishop na natutulog. Walang ginagawa, mga kamatsas. Tulog In-E4, inatake. At dito lumabas ang brilliancy move Brilliant talaga ni Meow Meow. Pakiguess nyo, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Brilliant Boom! Knight E5 sacrifice. Meow! Nangalmot kagad. Kalmot. At ang ginawa po dito, nag-G6 lamang. Bakit? Ano mangyayari kung capturein ang libreng knight? May rook D5. Atake sa reyna. Pagpalagay natin, itakbo natin, may queen takes C5. Bawi rin. Bawi lang din naman. Pero syempre, habang nasisimplify na exchange ang mga pyesa, palugin ng paluging malaki ang black dito dahil napakarami ng pawns na gagapang. Abay! Sabay ganun. Abay! Yan. Kaya ang ginawa, nag-G6 para may extra pasingaw. Baka mamaya kasi tumalon din ng knight F7, medyo tamang duda si GM Evich. Okay, para pag tsumek, baliwala. King G7 lang. Nag-rook D5. Tineret ang bishop. Bishop takes pawn. Kinain na at pumatong po ng tore para baterya ang tawag dyan. Para malakas ang D-file. Nag-rook B7. Kasi po, ang paparating din ay rook D7. Kain. Yun na rin ang paparating Controlling the 7th rank. Masyadong powerful yun. Kaya, pinatungan ng tore additional control sa 7th rank. Nag-queen A3. Queen A3, sabay tingin dito sa king side. Hindi. Doon ang kontirya. Long shot. Rook E8, umilag. Bishop B5, tineret ulit ang tore. Ayaw patahimikin. At sa inis ni Evich, boom, in-exchange na. Kakainis ka. Binira na. Pero dapat daw ang tira ay rook A7 muna. Atakihin muna yung queen ni Meow Meow. Balik tayo. Wala. Nairitan na Human nerve Kain. At nag-bishop F4 para mapaalis na talaga ang knight na yan. Hindi po kasi pwedeng kainin yan. May sundot ng check doon. Matchas. Hindi pwedeng umangat ang tore nagbabantayan sa back rank sa madaling sabi.
Okay, bishop F4, knight C4, E3. Wala na, para makagulo-gulo na. Makapos na ng panggulong paspon. G3, pinaalis muna ang bishop. At counter threat naman, counter attack, tinabihan ang tore. At dito mga kamatsas, ayun. Kinainan lang ni Meow Meow. Another brilliant realization. Binalik ni Meow Meow yung quality up niya. Karpov principle. Sabi ni Karpov yun eh. Sabi ni Karpov, pag nahihirapan ka, quality up ka, ang gawin mo, ibalik mo yung quality up mo para guminhawa ang posisyon mo. Nagtagalog. Nagtagalog si Karpov eh. Ginamit ni Meow Meow yung principle ni Karpov, ibalik mo. Queen D6. O di wala ng dark square bishop na pwedeng makapana. Matulis yun eh. Queen D6 para may mga check. Nag-bishop B7, Queen D4 check na nga. King G8 at nag-rook E1. Para itong natitirang panggulo ay maglaho na. King B2, Queen C6, and then Queen takes E3. Tingnan nyo po. Luminis. Luminis na. Yun lang naman ang habol ni Meow Meow eh. Para wala ng mga panggu-panggulo. Nag-rook D8, inagaw po yung D-file kasi otherwise mag-rook D1 yan. Aagawin ng puti. Knight E5. Atake muna sa reyna. Queen F6, umilag. Queen E2, ayun. Plano dito, ipapalit-palit na ni Meow Meow. Okay, lamang na kasi siya. Dami na eh. Queen H4, threat ang pawn F4 at naghinay-hinay muna. Control the nerve muna. Control the nerve. King G7 at para pagganahin na paunti-unti ang sobrang napakayaman sa pawns. Rook D5, sulong. Rook D6, Queen F2. Hamon muna ng queen to queen. Siyempre, wala nang time para makipaghamon pa. Atras, may threatening check na paparating. Queen A7 check. Nag-King G8 at nag-King A3 lang para iwas muna sa check. Bagamat meron pong check dito, no, pero pag King H8 walang kasunod eh. Lahat ng attacking walang kasunod mga kamatsas, wag nyo pong gawin. Nonsense yun. Dapat pag umatake tayo, may momentum, may buwelo. O kaya nag-King A3 muna, King safety muna. At nag-rook dito, Rook C1. O, tinan nyo po kung gaano kaingat, tutulak-tulak na yan. Queen F8 check, tulak C5 harang. Bishop D5, okay? Last bite na lang ang mga pag-asa dito ng black pagka ganito. Swindle na lang. Swindle. So swindle na lang yan mga kamatsas, no? Pagka ganyan. Yung mga huling sipa. Nag-Bishop E4, Rook H3. Uy, threatening matsas. Nag-Bishop B7. Ha? Pag kinain kasi, grabe. Oo, pag kinain pala, may kain dito sa C5, ano? Nag-Rook C3, dinipensahan ulit. O, para malinaw po mga kamatsas, pag kinapture po ang bishop, talo pa. Goodbye. Pag gumanon, mamamatsas eh. Talo pa, no? Obligado queen, no? Queen B4 tapos may Rook A2. Talo pang bigla. Ganyang kalungkot ang chess. Ganyang katindi ang chess. Talo pa. Actually, mayroon pa bang ibang tira? Rook A2 o Rook A2 nga. Ay, hindi. Bakit gaganon pa? Queen C1 lang. Ano ka ba, coach? Ba't masasarapin mo pa? Matchas na pala. Ayun. Sorry po, mga kamatsas. Nasobrahan sa exhibition. O, pero balik tayo. Kaya, nag-Rook C3 muna si Meow Meow. Hinay-hinay lang muna. Bishop E4 ulit. At nag-H4. Ayaw ibigay, no? Rook D1. Hanap ng mga gulo-gulo check sa ilalim. Nag-H5. Para maka-atake, pampunit pala yun. G5. Okay, pumunit din. Kinain lang. Wala na, nagwawala na lang dito ang black pagka ganito. May mga ganitong klaseng kalaban mga kamatsas. Hindi nagre-resign. Ingat kayo sa mga ganon. Kung minsan nakaka-headbutt pa yun. Kumbaga sa boxing, pag na-headbutt ka, grabe. King B4. Rook H1. Knight D7. Threat ang reyna. Umilag. Queen B8 check. King G7 at dito po mga kamatsas, hindi na talaga pinatawad ng isa pang masakit at malakas na kalmot, H6 na pa-resign ang Super GM ng Serbia. Bakit po? Pag umangat, may Knight E5. Double. Aray ko ang tawag dyan. Okay mga kamatsas. Grabe. Masyadong maanghang ang kanilang mga bitawan. Again, ito po ang kanilang standing. Silipin natin. Pero alisin muna natin yung kanilang mga
larawan. Ayan, para makita natin ng buo. Ang leading ay si Andy Woodward sa Challengers Division. Si Meow Meow ay umangat ng layo pa rin Malayo pa rin pang number 11 pero kahit papaano nakapisa-pisa naman. No? Puro itlog Ayan. So Carissa Yip pang number 6, maganda-ganda. Faustino Oro pang number 8. Talagang nabugbog na rin si Faustino Oro dito, no? Hirap talaga labanan dito Saka bata pa naman si Fausti, 12 years old lang. Dito naman tayo sa Masters Division, ang nangunguna ay si Abdu Satorov pa rin, 6 points, no? 0.5 lang ang lamang niya sa mga sumusunod na sila Sindarov at Erdogmus. Grabe itong batang Erdogmus na to, no? Humabol, yan. Kasama si Jordan Van Forest ng Netherlands. Niemann, pang 5 points. Okay po mga kamatyas, yan po ang ating balita dito sa katatapos lang na malapit ng matapos na Tata Steel White and Z 2026. May mga nagtatanong, ba't wala si Wesley, ba't wala po si Magnus? Hindi po naimbitahan o maaring nag-conflict ang schedule kaya hindi umubra. Ganun pa man, tiyagain nating kapulutan ng mga aral ang mga makukuha nating malakas ang laban dito. Maraming salamat po. Kung kayo may mga katanungan, suhestyon, lapag nyo lamang po sa comment section below. Don't forget to subscribe mga kamatyas and sali na po kayo sa paraffle natin na ginagawa weekly Internet Chess Club. Ang link ng Google Form, makikita nyo po sa description below. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.